Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kala ko may puneraryan dumaan. Alhamdulillah, nagpapuri tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagtipon-tipon muli tayo sa mabiyayang masjid na ito upang magkamit at maghanap ng kaalaman na inshallah magagantimpalaan tayo sa pamagitan nito at higit natin na mapapalapit ang ating mga sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Na sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, na naghahangad siya ng kaalaman, ay padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang landas patungong paraiso. At kung titingnan natin sa hadith na ito, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sino man ang tumahak sa landas ng hinahangad niya ay kaalaman. Hindi dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsaliksik tayo ng kaalaman. Ang sinabi niya lang dito ay maghangad tayo ng kaalaman. Na sa pagpili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isa sa kanyang mga katangian, siya ay Jami'ul Kalim, na siya ay namimili ng mga pinakamaiinam na mga salita upang gamitin sa kanyang pagsasalita, ay pinili niya ang mga salitang ito dahil ang nais niyang ipakahulugan sa atin ay madali ang paghahanap ng kaalaman. Hindi ito ginawang pahirap o pabigat sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na sa panahon natin ngayon, alhamdulillah, maraming mga tagapagturo ng Islam at maraming mga institusyon ang nagtuturo ng Islam at maraming mga pagkakataon upang ang tao ay matuto. At alhamdulillah, isa ito, ang lugar na ito, sa mga lugar na iyon na pinagtitipunan upang tayo ay magkamit ng kaalaman. Kaya nga doon sa sinasabi ng mga tao na magsaliksik daw di umano ng kaalaman, hindi ito ang kahulugan ng talabul ilm. Ang kahulugan ng talabul ilm ay ang paghihingi ng kaalaman, o sa kahulugan ng hadith na ito, yung paghahanap o paghahangad ng kaalaman, dahil hindi ginawa ni Allah na mahirap para sa Muslim ang makatagpo ng kaalaman. At isa sa mga mahalagang kaalaman na dapat na maging malinaw para sa ating mga Muslim ay itong isang koleksyon ng mga tinatawag na mga scholar na ma'ayir at ta'at al-akthar ajaran, o mga palatandaan ng mga gawaing pagsunod na mayroong pinakamalaking gantimpala. Na kung matataglay natin ng mga katangiang ito sa pagsasagawa ng ating mga gawain, o ang ating ginagawa ay nagtataglay ng mga katangiang ito, ay insyaAllah asahan natin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang malaking gantimpala. At mainam na matalakay ang usapin na ito dahil sa maraming mga pagkakataon ay maaaring ang tao ay nag-iisip o nalilito kung ano ang mga gawaing dapat niyang unahin. Halimbawa, mayroong dalawang oportunidad na dumarating sa kanya sa paggawa ng mabuti, at iisa lamang ang pagkakataon at kailangan niya mamili ng isa, ay maaaring magamit ang pamantayan na ito. Gayun din, mahalaga ang mga pamantayan na ito upang malaman natin kung paano ba natin marapat na isagawa ang mga gawaing pagsamba. At ang mga scholar ay tumukoy sa 7 o 6 na mga palatandaan na ito. Unang-una, ang gawain na asfa ikhlasan, ang gawain na may pinakadalisay na layunin sa pagkakagawa nito. Ito ang gawain na mayroong pinakamalaking gantimpala. Ngayon din,
ang pagsasagawa natin ng fard, ng obligado, bago natin gawin ang mga sunnah na gawain. Pangatlo, yung mga gawain na limitado lamang ang oras nito at maaaring lumipas sa malapit o nalalapit na panahon, na kung hindi natin gagawin ay mawawala na ang pagkakataon. Gayun din ang saddud darurat, ang pagkakapuno sa mga matitinding mga pangangailangan sa pamamagitan ng gawain ito. Ang ilan sa mga makapagbigay ng pinakamalaking gantimpala sa atin. Gayun din yung mga gawain na higit na nakakapaglapit sa ating mga pagkakamag-anakan. At ika-anim, yung pinaka nakakapagbigay ng kabutihan sa mga tao sa pangkalahatan. Unang-una sa mga sinasabi ng mga scholar na ang gawain na may pinakamalaking gantimpala ay yung gawain na merong pinakadalisay na layunin sa pagsasagawa nito. Na nalaman natin na sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa mga ayah ay sa pamamagitan ng istikra o sa pag-aaral ng mga scholar ay natukoy nila ang dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mga mabuting mga gawain. Unang-una ay ang dalisay na intensyon ng pagkakaroon ng ikhlas na gagawin ng mabuting gawain na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pagpapakitang tao o pagpaparinig, at ang pagsasagawa ng mga ito nang naayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi ng mga scholar na yaong tao na gumawa ng gawain ng may pinakadalisay na layunin ay higit na makakaasa sa malaking gantimpala. Dahil ang anumang riya o pagpapakitang tao na mahalo sa ating gawain, kung hindi man ito tuluyang makakasira sa ating gawain, ay makakabawas sa gantimpala nito. Ang riya, kung hindi man makakasira ng tuluyan sa ating gawain, ay makakabawas sa gantimpala nito. Nakatulad na sinasabi ng mga scholar, ang Muslim na gumagawa ng gawaing pagsamba nang mayroong pagpapakitang tao ay katulad ng isang naglalakbay na mayroon siyang daladalang isang sako ng buhangin o alikabok. Na ang alikabok na ito na napakarami, isang sako, sa kanyang paglalakbay ay nagpapabigat lamang sa kanya. At sa pagdating niya sa kanyang paroroonan, ay wala naman siyang papakinabangan. Ganito rin ang tao na gumagawa ng gawaing pagsamba ng may riya. Pinapahirapan na niya ang kanyang sarili na nagsasala siya ng mga sunnah na sala sa masjid upang purihin ng mga tao. O kaya ay pinapagod niya lang ang kanyang sarili na siya ay gumagawa ng mga gawain na pagtulong upang purihin siya ng mga tao. O kaya nag-aaksaya lang siya ng pera sa kanyang pagbibigay ng sadaqah upang magsabi ang mga tao na siya ay tao na isang mapagbigay. O kaya nagsasayang lang siya ng pagod sa kanyang pagbabasa ng Quran o sa pamumuno sa mga tao sa sala upang purihin siya ng mga tao bilang magaling na tagapagbasa ng Quran o magaling na imam. At isang mahalagang usapin na may kinalaman nga sa riya at bakit napakahalaga ng intensyon, ng pinakadalisay na intensyon at malaki ang kinalaman nito sa laki ng gantimpala natin, ay sinasabi ng mga scholar na tuwing ang darating sa atin ng riya ay marapat lamang na paglabanan natin ito. At sa bawat paglaban natin dito, inshallah ay nababawi natin yung mga nababawas doon sa mabubuti nating mga gawain. Na kung ang isang sala natin ay merong puntos, na kung meron itong halimbawa 100 puntos, sa bawat pagdating ng riya ay nababawasan ito. Subalit sa bawat paglaban natin sa riya ay napipigilan natin ang lalo o tuluyang pagkawala ng gantimpala nito. At sa ating mga gawaing pagsamba, sinasabi ng mga scholar na kapag ang mga gawaing pagsamba natin ay magkakaugnay,
at pinasok ng riya ang unang bahagi nito at hindi natin ito pinaglabanan, mawawalin na rin ng saysay ang mga susunod na mga bahagi nito. Halimbawa nito ay ang sala na 4 na rakaah. Nagkaroon tayo ng riya sa isa sa mga rakaah nito, ay mawawalan ng saysay ang sala na ito. At kung sa mga gawain naman na hindi magkaugnay, halimbawa sa sadaqah, sa unang gawain ng sadaqah, sa unang pagbibigay mo ng sadaqah ay ginawa mo ito ng may ikhlas, sabalit sa pangalawang beses ay ginawa mo ito ng may riya, at pangatlong beses ay ginawa mo na naman ito ng may ikhlas, inshallah ay matatanggap ang una at ang ikalawa, at hindi naman matatanggap yung pangalawa. Subalit sa riya, alalahanin din natin, naliban pa sa pagkakasira ng ating mga mabuting gawain na wala itong gantimpala, tayo ay magkakamit pa ng parusa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang riya ay isang uri ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa riya, ginagawa natin ang ating mga mabuting gawain hindi alang-alang kay Allah, kundi alang-alang sa ibang tao. Na para bang tayo ay gagantimpalaan ng ibang tao pagka nakita nila tayo na nagsala, o nag-ayuno, o nagdikir, o bumasa ng Quran. Na para bang ang lahat ng kabutihan ay manggagaling sa mga tao, gayong nalalaman natin na magsama-sama man ang lahat ng tao upang gawan tayo ng kabutihan, ay wala silang may dudulot sa atin na kabutihan liban na lang sa kung ano itinakda sa atin ni Allah. At kung magsama-sama man sila upang gawan tayo ng kasamaan, ay hindi sila makakapagdulot ng kasamaan liban na lang sa kung ano ang itinakda na ni Allah na kasamaan na magaganap sa atin. Ang riya ay isang shirk na bagaman ito ay maliit na shirk, shirkun asgar, at hindi nagiging kafir ang gumagawa nito, ang shirk na ito ay pagdurusahan pa rin ng tao na gumagawa nito at hindi nagbabalik loob kay Allah mula sa masamang gawain na ito. At ang shirkun asgar ay marapat lamang para sa atin na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa mahuli ang lahat. At huwag nating sanayin ang ating mga sarili, ng ating mga puso ay binabalot ng pagpapakitang tao, dahil ang shirkun asgar na tinatawag ng mga scholar na kabilang sa riya ay yaong simpleng riya lamang. Dahil ang matinding riya o matinding pagpapakitang tao ay hindi na lamang basta-basta tinatawag ng mga scholar na shirkun asgar, bagkus ito ay isa sa mga katangian ng isang munafik o nagpapanggap na Muslim. At magpakukup tayo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasamaang ito. Pangalawa, matutukoy natin ang gawaing pagsamba na may malaking gantimpala sa pamagitan ng pagtukoy natin kung ito ba ay fard o sunnah, o obligado ba o kaibig-ibig lamang. Na natural kung tayo ay mamimili sa mga gawain ay higit nating marapat na gawin yung gawaing obligado. Kaya madalas may mga magtatanong paano na lamang yung sunnah na pag-aayuno sa Shawwal, na kapag siya ay meron pang utang sa mga araw ng Ramadan na hindi niya napag-ayunuhan, natural bayaran niya muna ang mga pagkakautang niya sa Ramadan at iba pang mga issue na tulad nito. Pangatlo, ang pagsasamantala natin doon sa mga gawain na lilipas o madaling lilipas ang kanyang mga oras o ang kanyang panahon. Nakatulad na lamang sa mga gawain sa Ramadan na 30 araw lamang o 29 na araw, marapat na samantalahin natin ang mga araw na ito. At di pa ba mga araw tulad ng araw ng Ashura na isang araw ng pag-aayuno, gayon din ang pag-aayuno sa araw ng Arafah para sa mga hindi nag-hajj, ay marapat para sa isang Muslim na samantalahin ang mga pagkakataon na ito na madaling lilipas. Kaya kung sa mga araw na ito, halimbawa ng kanyang pag-aayuno o na mainam na siya ay mag-ayuno, mas mainam na siya ay mag-ayuno. Sinasabi ng mga scholar na kung naisip mo na gumawa ng isang bagay
na maaring tataliwas dito o magiging contradiction dito. Halimbawa, naisip mong magpaakika sa araw na ito ng Ashura, na ang pag-aayuno dito ay may malaking gantimpala, ay sinasabi nila na tingnan mo rin ang usapin na ito, na madaling lilipas ang araw ng Ashura, samantarang ang araw ng Akika ay maaari mong gawin sa iba pang mga araw, gayon din ang iba pang mga gawain tulad ng walima at iba pa. Ikaapat, malaki rin ang gantimpala na makakamit ng isang gawain na ginagawa natin upang punan ang pangangailangan ng iba. Halimbawa niyan ay meron kang pera na gusto mong ibigay bilang sadaqah, at ikaw ay nagdadalawang isip kung sino ang pagbibigyan mo. At dito sa pagkakataong ito ay tingnan mo kung alin o sino ang may pinaka matinding pangangailangan, at inshallah ang pera mo ay magugugol mo doon sa makapagbibigay sa iyo ng mas malaking gantimpala. At gayon din sa usapin ng pagbabayad ng zakah at iba pang mga tulad nito. Ikalima, pagsasagawa ng mga gawain na nakakapagpalapit sa atin sa pagkakamag-anakan. Mga gawain na sa pamamagitan nito ay natutupad natin ang ating mga obligasyon sa ating pagkakamag-anakan, na naayos natin ang ating mga sigulot sa kanila at iba pa mga tulad nito. At ika-anim, ang gawain na nakakapagbigay ng mas malaking pakinabang sa mga Muslim. At ang mga usapin na ito sa pangkalahatan, kung titingnan natin, sa marami mga pagkakataon na ang mga Muslim ay malilito. Halimbawa, sa kung alin man ang gawain na kanyang gagawin, ay alalahanin natin ang isa sa mga halimbawa na binibigay ng mga scholar pagdating sa isa sa mga taktika ni Satanas, na kung saan siya ay magdudulot sa atin o magbubulong sa atin na gawin ang gawain na mas kaunti ang gantimpala upang hindi natin magawa yung bagay na makapagdudulot ng mas malaking gantimpala o mas malaking kapakinabangan. At para kay Satanas, sapat na itong perwisyo na naidudulot niya sa tao kung hindi man niya madulot na ang tao ay gagawa ng kasamaan. Na kung hindi man niya matutulak ang tao na gumawa ng kasamaan, itutulak niya ang tao na gumawa ng mas maliit na kasamaan. Na kung hindi man niya madudulot ng tao ay gumawa ng mas maliit na kasamaan, gagawin niya na ang tao ay tatalikod sa kabutihan. At kung di man niya magagawa na ang tao ay tatalikod sa kabutihan, lilingangin niya ang tao na gumawa ng mas maliit na kabutihan kaysa doon sa mas malaking kabutihan na mas malaki sana ang kanyang gantimpala na makukuha. At sa pangkalahatang usapin na ito ng malalaking mga gantimpala o paano natin makukuha ang mas malalaking mga gantimpala sa ating mga gawain, ay ipapaalala ko sa inyo ang isang mahalagang kaida o panuntunan na sinasabi lagi ng mga scholar pagdating sa ating mga pagdedesisyon. Na matapos na tayo magsalatul istikhara sa ating mga pagdedesisyon, ay timbangin natin ang maslaha at mafsada, o yung tinatawag nilang manfa'a at mafsada. Yung maslaha o manfa'a, ito yung kabutihang idudulot ng ating gagawin. At mafsada, yung kasamaang idudulot naman ng ating gagawin. At gusto kong tapusin ang lecture na ito dahil nalalapit ang araw ng mga patay. At para sa marami sa mga Muslim, lalo na yung mga balik Islam, ang araw ng mga patay, ang ilan sa mga araw na piling-piling mga araw na nagiging pagkakataon nila upang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, mga malalapit na kamag-anak, mga lolo, lola, tiyahin, na nagiging pagkakataon ng family reunion. Kaya nagtatanong, maaari ka ba na dumalo sa mga pagtitipon ng iyong mga kamag-anak kahit pa alam mo na ito ay pagtitipon na ginawa nila sa araw ng mga patay, kahit hindi pa ito sa sementeryo ginawa, kahit sa bahay ito gagawin,
Subalit kayo ay magtitipon-tipon dahil ito lang ang oras na sila ay bakante at gayon din ikaw ay bakante. Ay timbangin mo ang kabutihan at kasamaan na idudulot ng pagdalaw mo na ito sa kanila o ng pakikilahok mo sa pagtitipon na ito. Kung ang pagpunta mo doon ay magiging dahilan upang ikaw ay makainom ng alak o makakain ng baboy o ang ating relihiyon ay mapintasan, ay timbangin mo. At timbangin mo rin sa kabilang dako ang iyong pagkakataon na mapagdugtong ang pagkakamag-anakan, mapayuhan sila tungo sa kabutihan, manyayahan sila tungo sa Islam, may paliwanag sa kanila ang ilang mga katuruan ng Islam, at inshallah magagawa mo kung ano ang pinakamainam pagdating sa mga pagkakataon na ito ng pagkalito. Samantala sa iba pa mga usapin, katulad ng pag-aalay ng panalangin para sa mga namayapang mahal sa buhay na hindi Muslim, maliwanag ang gabay ni Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ito pinahintulutan, gayon din ang pagtitirik ng kandila at di pa pang mga gawain na may kinalaman sa paggaya sa mga hindi Muslim sa kanilang pagdiriwang sa araw ng mga patay. At hanggang dito na lamang at nawa ay naging kapakipakinabang ang maiksing lecture na ito, insyaAllah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.